mga anti-Duterte na salot sa lipunan, maging sa aking mga pinakamamahal na mga kanoypi at sa buong sambayan ng Pilipino. Alam nyo, ang topic ko ngayon ay ang simpleng reflection, no? Na kung saan talagang napagtanto ko na ang Pilipinas sobrang napaghuhulihan na. At kung hindi nyo pa yan nai-imagine, grabe na lang at talagang mga nagbubulag-bulagan talaga kayo. Ito, ipaiintindi ko sa inyo na ang bansa natin ay talagang napaghuhulihan na ngayon sa lahat ng areas na kung saan ng isang bansa dapat dun pinagbabasihan kung umaasenso ba o hindi, no? Unang-una sa infrastructure na paghuhulihan tayo, pangalawa sa foreign investments, pangatlo sa simpleng antas ng buhay ng isang mamamayang Pilipino. Kitang-kita talaga na hirap talaga pagkasahin ang minimum wage kahit yung mga middle income earners dyan, no? Ang laki ng binabayaran yung buwis at hindi na rin kayo nakakapag-ipon. Karamihan pa dyan may mga utang, may mga mortgage, ultimo mga sasakyan nila dina-down payment at talagang hirap na magbayad kada buwan, no? At eto, no, naisip ko lang na kung magpapatuloy tayo na hindi tayo magiging makabayan, alam nyo, kawawa talaga ang future generations. Kita nyo itong bansang South Korea at ang Singapore, no? Yung dalawang bansa na yan, itong Korea, talagang nung una Pilipinas, higit na higit talaga dito sa dalawang bansang to. At talagang ang South Korea nun, wala tong mga buildings na to. Pero dahil may political will ang kanilang mga leaders, no? Yan kasi ang wala sa atin Pag sinabi kasing political will, no? Magmula yan sa pinakamataas na posisyon sa pagka-presidente, no? Kailangan kasi natin ngayon ng radikal na pagbabago, yung talagang malawakang reforma, no? Kumbaga sa sasakyan, sa makina, kailangan general overhaul, hindi lang top overhaul o yung remedyo-remedyo. Kailangan talaga yung sistematikong pagbabago. Simulan dapat yan sa full transparency. Ito ang lagi ko sinasabi sa inyo. Kasi kung hindi natin talagang ipagkakalandakan ng public records, no? Kung hindi natin ipapapost sa mga politiko, mga buhayan na yan, no? Yung kung magkano ang ginagastos sa mga bawat proyekto, mapabarangay man yan, o provincial level, o kahit sa national level na politicians, kailangan pinopost yan talaga real time, kahit sa internet o kahit sa mga labas ng city halls and barangay halls, no? Ultimo pa pintura, ultimo yung binabayad sa mga pambili ng mga Xerox machines o mga papintura o yung mga yan, yung mga fixtures at yung mga ginagastos sa kung magkano ang nagiging gastos sa road improvements. Kailangan lahat yan detalyado at talagang nakikita ng publiko nang sa ganon matakot gumawa ng pagnanakaw ang mga politikong to. Kasi kung di natin gagawin yan, talagang may room for corruption Talagang matetempt sila na magnakaw, matetempt sila na i-overprice yung mga proyekto nila dahil nga meron silang kickback dyan, may porsyento silang napakalaki. Kaya kung ganyan ang gagawin, kung may malawakang reforma na ganyan, no, magiging malayo tayo sa corruption at yan yung magiging pinaka-foundation natin sa mga iba pang mga areas na sasabihin ko. Pangalawa nga, kailangan talaga mas maging malupit ang ating batas. Kailangan ibalik ang death penalty. At kailangan na ang death penalty talaga, kung yung mga Katoliko na nagbabanal-banalan, na nagpapakasantong kabayo naman, no? Kailangan yung isipin kasi na tulad ng Singapore na may death penalty, kailangan matakot na nowadays ang mga kriminal, tsaka yung mga malalaking mga gangs at mga sindikato sa bansa natin na talagang naghahari ngayon sa panahon ng bangag na administrasyon. Kasi kung hindi gagawin yung death penalty for heinous crimes, wala, yung mga drug lord, mga drug pushers, mga rapists, maghahari silang patuloy. At kung ganyan ang mangyayari, may epekto rin yan syempre sa ating pangatlo, sa direct foreign investments, no? Itong pangatlo natin na direct foreign investments, tumutukoy ito sa mga foreigners o yung mga banyaga na gustong magpakawala ng kanilang mga pondo, no, o mag-open up sila ng kanilang mga negosyo sa ating bansa. Kasi magge-generate yan unang-una ng more jobs, no, lalo sa ating fresh graduates. Pangalawa, ang pagkakaroon ng mas maraming direct foreign investments, yan kasi
ang makapagpaangat talaga ng ating income, no, ang ating GDP, dahil nga magbabayad yan mga yan ng tax at yun nga, mas marami tayong magiging infrastructure niyan pagka lumaki ang ating income, no. Pero itong pangatlong yan, yung direct foreign investments, may problema tayo dyan na nakapaloob sa ating constitution, no. Sa ating present constitution, the 1987 constitution in particular, no, talagang kung babasahin nyo at hihimayin nyo, makikita nyo at malalaman nyo na parang ayaw din natin silang papasukin sa bansa natin, eh, no. Somehow parang sinasabi natin na hindi sila welcome na mag-invest sa Pilipinas dahil napaka-strict, napaka-tight ng ating mga regulasyon. Yung 60-40 rule, no, yung 60-40 rule na yan, dapat alisin na yan sa ating constitution, kasi nga imagine niyo paano magtitiwala o paano magkakaroon ng interest ang isang foreign investor na mag-invest sa Pilipinas kung merong ganyang 60-40 rule na kailangan may malaking share din ng Pilipino, di ba? Pero sa ibang mga bansa, wala silang ganyang klase ng mga patakaran, kaya mas madali para sa mga investors na makapag-decide na doon na lang sa ibang bansa mag-open up o mag-expand ng kanilang mga negosyo. 'Di ba? Isa na 'yung Vietnam, kahit sa Singapore, 'di ba? Walang kuskus balungos eh. Hindi tulad sa atin, parang iniigpitan talaga nila. Hindi natin maintindihan kung ano bang gusto talaga ng ating pamahalaan. Kung gusto ba natin ng more foreign investments o gusto natin na parang tayo-tayo na lang talaga ang magtulungan, no? Mga negosyante natin. Eh hindi nga sapat 'yun. Kasi nga kulang na kulang talaga ang export natin, no? Kung tayo yung magdadagdag ng foreign investments, madadagdagan din yan. At yan nga, pagka yung tatlong yan nagawa natin, yung dyan nga sa death penalty, tapos yung full transparency, at pangatlo nga, itong uling sinabi ko, yung direct foreign investments, makakapagpatupad talaga tayo ng mga gandang mga batas na matutuloy-tuloy na ng mga susunod pang mga administrasyon, no? Diyan na magsisimula talagang magkatotoo yung pangarap natin. Kaya nga, ayan nga, lagi ko sinasabi na hindi malabong maging Singapore ang Pilipinas kung talagang maiintindihan lang natin at tayong mamamayang Pilipino ang mismong sisigaw sa mga nagbibingi-bingihang mga politiko sa bansa natin, no? Pero ito dahil nga meron tayong VP Sara Duterte, hindi ako nawawala ng pag-asa. At habang narinto ko, mga Kanoypi, syempre, kukulit-kulitin natin si VP Sara kapag naupo na siya, di ba? Hindi sa masamang paraan na kukulitin para ma-disturb siya, hindi. Dahil gusto natin siyang matulungan. Gusto natin na hindi siya mapahamak at talagang gusto natin na ma-maximize din niya ang kanyang magiging termino kung siya ay mauupo bilang Pangulo, which is napakalaking tsansa na mangyari na yan sa 2028. Hindi natin alam kung mapaaga, by what circumstances, so hindi natin alam, Diyos na nakaalam. Pero yan, no, nandito lang ako, no, mga Kanoypi, hindi lang bilang isang vlogger nyo, bilang isang influencer din na talagang gusto ko kayong ma-influensyahan na maging makabayan kayo. Kaya lagi ko yung sinasabi kasi talagang ito yung pagkatao ko, no. Dati nakikipagbanggaan tayo dyan sa malalaking mga drug lord sa Makati, sa lugar ko, sa mga malalaking mga maanumalyang politiko dyan sa Makati. Ngayon ang target na natin talagang makatulong tayo, hindi na para lang sa local level na Makati kundi pang national na, no? Wala namang masama dyan dahil binuhay pa tayo ng Diyos ng ilang beses, sinagip tayo. Gusto natin na magamit din itong buhay natin, ang natitira nating boses, di ba? Para tayo ay makapag-ambag sa ating bayan ng mas higit pa sa ating mga inambag noon, no? So yan mga Kanoypi, lagi ko lang kayong i-remind na lagi kayong maging makabayan. Nang sa ganun one day, maging ganito rin tayo kaunlad, no? Parang katulad ng South Korea at parang katulad din ng Singapore, no? So yan, hanggang dito lang muna tayo. Hanggang sa muli, yung pinakasiga sa mga siga, Higasing Noypi.